Ang kaninang pagwawala niya ay natigil, subalit walang kasing sama niya akong tinitigan sa mga mata. Nakaramdam ako ng takot. Naalala na gano'n ang itsura niya kanina habang tinututukan ng kutsilyo ang anak ko. Napanatag lamang ang loob ko nang akbayan ako ni Zack at bahagyang niyakap ang katawan ko sa kanya. His protective gesture gives me strength. Ang kakapal ng mga mukha ninyo. Pakawalan niyo ako rito ngayon din! Muli na namang nagsisigaw si Mama at nagwawala. Pilit na ginagalaw-galaw ang katawan niya sa upuan kung saan siya nakakadena. Nagpakawala ako ng isang malalim na hininga. Seryosong nilalabanan ng nakamamatay niyang titig. Ma, talaga bang nababaliw ka na? Pinagkatiwalaan kita, pero wala pang isang araw, ganito nang ginawa mo. Nilagay mo sa kapahamakan ng buhay ng anak ko. Bakit mo ba yung ginawa? Anong kasalanan ko sa'yo para sa anak ko ibuntong yung hinanakit mo sa akin? Huwag kang asyumera. Wala akong pakalam sa buhay ng mag-asawa. Ang kailangan ko lang ay anak nyo. Mga bisit kayo. Kung hindi dahil sa babaeng Raquel na yon, hindi sana ako mababaon sa utang. Kayong mga Saavedra lang din ang nagpapahirap sa akin. Nagsalubong ang mga kilay ko nang mabanggitan naman niya ang pangalan ni Raquel. Tell me what Raquel did. Seryoso ngunit malamig na boses sa pagsasalita ni Zack. Anong kinalaman niya sa ginawa mo ngayon? Walang yang babaeng yon. Siya lang naman ang nag-utos sa akin na kunin ang anak niyo bilang kabayaran sa lahat ng utang ko. At nung hindi ko ginawa nun, maraming tauhan niya nagtatangka sa buhay ko. Di pumayag na ako. Ang gagawin ko lang naman ay kunin yung bata na hindi ko naman kilala at ibenta sa black market. Pagkatapos nun, malaya na ako sa lahat. Pero kung hindi ko yung nakialam, di sana nangyari ngayon. Talagang matitis mo yung gawin, Ma? Hindi makapaniwala kong usal. Anak mo ako, Ma. Apo mo yun. Talaga bang mas mahalaga pang pera kaysa sa amin? Hoy, huwag mo akong masigaw-sigawan, ha? Simula nung umangat ka sa buhay, nagbago ka na. Nagpakahirap ako sa'yo, tapos ito lang igaganti mo sa akin. Wala ka talagang kwentang anak kahit kailan. Sana, hindi na lang kita inire. Nagmana ka sa tatay mong walang kwenta. Naikuyom ko ang mga kamao ko. Tinititigan at pinapakinggan siya ng may matigas na emosyon. This is not my mother anymore. Ganito ba talaga nagagawa ng pagiging adik? Yung mga lumalabas sa bibig niya para talagang hindi na siyang kinilala kong ina. Kahit palagi ako nakakatanggap ng mga pananakit at masasakit na salita mula sa kanya, ay hindi naman ito ganito kalalano. Madalas lamang niya ako nung minamanipula, giniguilt trip, inaabuso at sinusumbata na may kasama pang mga sampal o sabunot. But then again, it was never like this. The cops are on their way to pick you up. Muling pagsasalita ni Zack. I will make sure you rot behind bars since I couldn't do what I mostly do to people who hurt my family. Be thankful. At least, you didn't die in the end. Pinagmumura pa siya ni Mama dahil doon. Napalunok na lamang ako ng laway at mariing napapikit sa inaasal ni Mama. Hindi niya batid na maswerte siya at sa ligar na proseso siya ng pagkakakulong nilagay ni Zack. Because even though he's being merciful and calm now, I can still sense his murderous intent lurking in his shadow. I suppose I should stop playing with them now. I saw his eyes turn stone cold. I already knew he'd be talking about Raquel and Landers. Zack entered the underground basement. Malayo pa lang ay umalingasaw na ang amoy ng dugo sa lugar na matagal na niyang nakasanayan. Kung kaya't wala na yung epekto sa kanya. Open the cell. Pag-uutos niya kay Ramin at agad naman itong nakakilos. Nang bumukas ang selda ay sa kanya tinungo ang papasok. Hindi pa ron mismo makikita ang dalawang taong inadya niya ngayon. Kinailangan pa niyang maglakad ng ilang metro bago sila matuntong. Samantalang ang mga tao namang nakakulong sa mga gilid ng selda ay puno ng hinagpis at pagmamakaawa na pakawalan na sila. Those arrogant and brutal criminals are now acting like victims, always begging for his mercy whenever they see him. This is the side of him he never wished Audrey would understand. Batid niyang alam na ni Audrey ang tungkol sa organisasyong ito.
Subalit ninanais niya pa rin panatilihin itong sikreto at ibaon na lamang sa hukay kasama ng mga tao sa loob. This is a place where you'll only encounter his brutality and mercilessness towards people who once met, insulted, and threatened his life. There is nothing here but a nightmare. Kuya, Sak, ikaw na ba yan? Parang lasing si Raquel na inaaninag ang itsura niya because of the substances she was forced to intake all day. This is what has happened to her now. She looked 10 times more miserable than the last time he saw her in the hotel. Kuya! Akmang tatakbuhin ni Raquel ang pagitan nilang dalawa, subalit ang pumigil dito ay ang kadenang nakakandado sa mga paa at kamay nito. Kuya, Sak, save me. Tulungan mo ako, please. They're abusing me. Look what they did to me. Tuluyan ang nasira ang ulo ni Raquel. Hindi pa rin ito magawang iproseso na siya ang may gawa sa kinalalagyan nito ngayon. She refuses to believe this because she thought he loved her just like she always dreamed of. Malakas sa sinakop ng boses ni Landers ang lugar. May ngisi niya itong binalingan sa gilid lamang ni Raquel. Pareho ang dalawang ito ngayon na nakakandado sa kadena. Sapat lamang ang distansya nila sa isa't isa upang hindi magkalapit. Ganon na lang ang galit sa mukha ni Landers sa kabila ng mga natamunan nitong mga sugat sa katawan. What? Is the torture of seeing Raquel like this much more painful? May nakakalokong ngisi niyang tanong sa lalaki. Hindi mo na ba siya kayang makitang wala sa katinoan? Demonyo ka sa Avedra. Anong ginawa mo kay Raquel? This is way out of line. Pilit itong nagpupumigla sa kadena para tangkain siyang sumunod. Tumas palalo ang ngisi sa labi ni Zach sa narinig. What? Do you expect an angel to forgive all of your bullshit just like that? Inaasahan mo talagang babaliwalain ko lang lahat ng ginawa niyong dalawa sa pamilya ko. You're not going to end up here if you didn't start this in the first place. The time you wasted on my family could have been the time to stop Raquel's insanity. But no, you're just as insane as she is. Zach appears calm and composed on the surface, but is trembling in rage underneath. Hindi importante kung ilang beses na niyang inalala ang lahat-lahat ng ginawa nila sa kanyang pamilya. Dahil ang labis na hinanakit at matinding galit ay hindi nagbabago o nababawasan. Walang kapatawaran ng ginawa nilang pagsira sa pamilya niya. Raquel created a barrier between him and Audrey. Dahil sa babaeng yon, kaya nagkaroon sila ng masamang imahe sa isa't isa noon. Kung bakit gano'n nalang kalamig ang pakikitungo nila sa isa't isa na sana, dapat ay nagkaroon ng magandang umpisa ang kanilang relasyon. Hindi niya nasubaybayan ang paglaki ng anak niya sa sinapupunan ng asawa dahil din sa kanila. Ang binigay nilang pasakit kay Audrey ay hindi madadaan sa simpleng hingi ng kapatawaran. Sa galit ay hindi siya makapapayag na hindi makaganti laban sa dalawang ito. Lalo pa ngayon una at masaya ang pamilya niya. Hindi na siya makakapayag na muli silang magmistulang mga anay na sisira sa tahanan niya. I'm done playing with you both. Tiimbagang na seryoso at malamig na saad niya. Let's not see each other in hell. It will be very troublesome. Ano? Nanginig bigla si Landers sa takot na maramdaman ang susunod na mangyayari. Kaawa-awa mukha nito na napabaling kay Raquel. Na ito namang wala pa rin sa sariling panaitawag kay Zach. Nagtataka kung bakit siya nakagapos at kung bakit hindi nito siya malapitan. Make sure to feel every single burn you feel. That is a warm-up before you go straight to hell. Anya kay Landers bago ito talikuran. Zach! Malakas sa pagsigaw ni Raquel ang huli niyang narinig bago niya nilisan ang lugar. Puno iyon ng desperasyon at labis na pagkapasakit. He felt even more satisfied and had a sense of fulfillment that he takes pleasure in. He really hopes the sight of him won't terrify Audrey and his son too much. No, of course, he will not let them discover this hellish side of him to scare them away. This place is going to burn together with those two. Boss, nakahanda na lahat ng bomba. Nagmamadaling pagsunod sa kanya ni Ramil sa labas ng lugar. Give me the remote. Utos niya at agad ding inabot sa kanyang maliit na bagay.
Mula sa kanyang sasakyan ay tinanaw pa niya sandali ang maliit na infrastruktura at lugar na matagal din niya nakasama upang doon gawin ang mga maduduming gawain. Now he's putting an end to this. He's ready to forget about this memory and start anew with his family. Let's play no more. With that, he didn't hesitate to click the remote in his hand. Kasabay niyo ng malakas sa paglagablab ng malaking apoy sa ere. Malakas sa pagsabog ang umingay sa buong lugar at mabilis na uminit ang buga ng hangin. Pinanood niyang masunog ang buong lugar, pati na rin ang makapal na itim na usok na naglilipa na sa langit. Make sure no people survive inside, Ramil. Huli niyang utos sa lalaki. Noted, boss. Kontento siyang pumasok sa loob ng kanyang sasakyan na minamaneho naman ni Kuya Pierre. Sa kanya kinuha ang kanyang cellphone para tawagan ang asawa. Wife, shall we eat dinner in a restaurant tonight? I'll have a reservation if you'd like. Sige, mahal. Para mapasya din natin si Dezelle. Nirereklamo pa rin kasi niyan sugat sa leg niya. Sakit daw. Naaawa na ako kaya libangin muna natin siya. A gentle smile escaped his lips and his eyes became warm with no trace of ruthlessness, unlike before. All right, dress up. Tell him there's a new release of Legos we should buy. Yay! Matutuwa yun. Sige, bibisa kami. It warms his heart to think he really has his own family now. So, no matter what happens, even if he has to turn himself into a monster, he'll do it just to protect their lives. Zach leaned back in his chair, his eyes fixed on his father's lawyer, Samson, waiting for his response. The old lawyer, Samson, had been his father's trusted legal advisor for many years. Sila ay nag-usap tungkol sa huling habilin at testamento ng yumaong ama ni Zach, na naglalaman ng susi sa paghahati ng malaking kayamanan ng pamilya. As the rightful heir, I expect to inherit the majority of my father's wealth, as stated in the document. However, there is an additional matter I would like to address. The old man adjusted his glasses and nodded attentively. Of course, Zach, mangyaring magpatuloy ka. He continued. According to the will, my stepmother Elizabeth, who has already passed away, is entitled to a portion of the inheritance. However, given what happened, I believe that those rights should now be transferred to me. Tumango-tango ang abogado. Binibigyang pansin ang kahilingan ni Zach. Naunawaan ko ang inyong pananaw, Zach. However, please let me review the legal implications and consult with my colleagues first to ensure we handle this matter appropriately. Naipabatid na sa publiko ang pagpanaw ni Elizabeth matapos manatili sa kritikal na kondisyon sa ospital, dulot ng pagsabog ng sasakyan nito. Samantalang si Raquel naman ay binalitang binawi nito ang sariling buhay dahil sa hindi matanggap na kahihiyan. Nangyari ang lahat ng iyon 5 buwan ang nakalipas. Now, Zach is proceeding with the inheritance his late father left them. Wala pa man ay tinatayo na niya ang mga karapatan at ari-ari ang mapupunta kina Dezelle at Audrey para sa hinaharap. Sinisiguro niya na lahat ng pagmamayari ng ama niya ay sa kanila mapupunta at mapapanatili yung buhay. Sir, ito na po ang tsaa. Nagabot si Freya ng inumin sa kanilang dalawa bago magalang na umalis din kaagad. Ako naman ay natutuwa sa iyo, Zach. Naroon ang magandang ngiti ng matandang lawyer. Simula pa man nung yumaong iyong ina, hindi mo na lagi gustong makipag-usap sa iyong ama. Nang ito naman ang yumao, ay siya namang ayaw mong pag-usapan kahit anong pangungulit ko. Natutuwa itong tumawa. Totoo ang sinabi ni Roswell. Simula nang mag-asawa ka, mayroon ka pang pag-asa. Nangunot ang noon niya sa sinabi ni Samson. Kinuha na ang tsaa para kapiranggot na uminom bago kuryosong nagtanong. Bakit niya naman nasabi yon? What did he mean by that? May pag-asa ka pa sa buhay. Hindi mo lang alam pero alam ni Roswell na umiibig ka nun sa asawa mo na ngayon. Hindi siya tumutol o ginamit ang dahilan ng urgent na pagpapakasal mo sa ibang babae para sa ikakalagot ikakasalban ng negosyo. Dahil prioridad niya ang damdamin mo ukol sa bagay na yon. He saw your liveliness again after your mother's death because your wife came. Anito,
Hindi mo alam na ayaw niya matulad ka sa kanya, na nagkaroon ng pangalawang kasal para lang mapanatili ang kasunduan ng dalawang pamilya. Every day, he felt suffocated and dead. Both of you are. I know he's sorry for you, Zach. Dahil wala siyang lakas na magpakaama sa'yo magmula na mawala si Eliza. Sunod-sunod na karayom ang tumutusok sa dibdib niya. May bumara sa lalamunan niya at pilit niya yung binura sa paraan ng pag-inom ng tsaa. Ngayon ay hindi na siya makatingin ng diretso kay Samson. I'm too selfish. I'm sorry. Humigpit ang pagkakakapit niya sa baso. I was just hurt seeing him build another family right in front of my eyes. Hindi ko nakita na ginagampanan niya lang ang responsibilidad na pinapataw sa kanya. Nagpakawala siya ng malalim na hininga saka muling sinalubong ang mga mata ng matanda. Thank you for saying this. Because if he forced me to get married to another woman, mauna pa akong mamatay kaysa sa kanya. I just can't picture myself living with someone else other than my own family. Malungkot ang umiti ang lawyer. Ang totoo niyan, may isa pa akong matagal na gustong sabihin sa'yo. Tungkol din sa nangyari sa ama mo. Ano yun? Your father kept this a secret from you. That he could no longer handle depression for his age. He once told me, he cannot wait for death to come his way any longer. Nagsalubong ang mga kilay niya. What do you mean? He let Elizabeth and Raquel poison him, which eventually led to grave illnesses. What? Para siyang nabingi sa narinig. Mabilis na namasa ang mga mata niya. No, I already know they poisoned him through investigations. But what the... Why are you saying he let himself get killed by them? Ganoon na lang ang pagtaas ng tono ng boses niya. Bumabaon sa palad niya ang mga kuko niya sa labis na pagkakakuyon. Ang mga mata niya ay naghahanap ng kasagutan na tumitig sa matandang abogado. Nanatili naman itong kalmado at may malungkot na ngiti sa labi. Please, do understand his condition, Zach. That was his important wish for all of us. Noong mga panahon na yon, puno na siya ng kalungkutan na hindi niya alam ang paglalagyan. He had his therapist with him but no amount of therapy could fill the emptiness inside him. Sa tuwing nakikita kanya noon na magpakabaya para mahanap ang asawa mo, naalala niya parati si Eliza. Wala nang paglalagyan ng sakit na nararamdaman niya. Lalo pang sarili niya ring pamilya makakaisip na gumawa sa kanya ng kataksilan. He let that swallow him and escape. I'm sorry but I also didn't want to see him suffer. 20 years of witnessing him in the same condition is enough for me. Magkakasunod ng mga luhan tumakas mula sa mga mata niya. How lonely was his father to be able to do that? Tumayo si Samson upang lapitan siya at bigyan ng mahigpit na yakap. Roswell, your father also wishes for you to have a good life with your new family. Cherish your fatherhood and be a great husband to your wife. He doesn't want you to end up like him. Zach let himself drown in tears because of the truth behind his father's death. Dahil basa, isa na rin siyang ganap na ama, kaya niya nararamdaman ng ganitong klase ng sakit ngayon? Para bang naiintindihan niya ang sinapit ng ama ngayon na nooy hindi niya magawang unawain. Papa, please stop hugging me, no more! Pinagtutulakan na siya ni Dazelle dahil sa paulit-ulit niyang pagyakap rito dala ng emosyon. Mama, help me! No more! I want to play Lego now! Natatawa si Audrey na naupo sa sofa kung saan niya ikinukulong sa braso si Dazelle. Just comfort Papa, okay? He's feeling sad. Why? Why Papa sad? Nagrereklamo man ay hindi na nagpumigla si Dazelle. Nakabusangot itong hinawakan ng mukha niya. Don't cry, Papa! Namamaga mga mata ni Zach na tumango-tango. Hindi niya rin maiwasang mapatawa sa ginagawa niya sa musmos na bata. Papa loves you, you know. Anya sa malambing na tono. I love you so much. Don't forget that, okay? Okay, can I play Lego now? Natawa siya sa ikli ng pasensya ng anak. Sa wakas ay pinakawala na niya ito at pinanood na masayang naglalaro ng kabibli niya lang na laruan. Binaling niya ang yakap sa asawa na may matamis na ngiting nagmamasid-masid lang sa kanilang kanina pa. Thank you for giving me a son, wife.
I love you. Oo naman. Gusto mo, bigyan pa kita ng daughter eh. May halong biro na saad ni Audrey. Natigilan siya at agad na lumarawan ng pananabik sa mukha. Really? Can we have a daughter too? Napanguso si Audrey para pigilin pang malaking ngiti na gustong kumawala sa labi nito. Bigla ay may binulong ito sa tainga niya. Hindi pa ako dinadalaw ng period ko. Nanlaki ang mga mata niya. Does that mean you're pregnant? Nanlalamig na ang mga kamay niya sa kaba at matinding kasabikan. Nagpatay mali siya si Audrey. Ewan ko, hindi ko pa sure. Let's go to the doctor. Dali-dali niya itong hinila na labis pang ikinatawa ni Audrey. Teka lang, mahal ko! Be careful where you step, my wife. Todo ang pag-alalay sa akin ni Zach pagkababa namin ng sasakyan kagagaling lamang sa ospital. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Zach, 3 weeks pa lang akong buntis. Wala pang akong bukan tiyan ko eh. Still, hindi pa rin nakakabawi ang mukha niya mula sa pamumutla. We need to be extra careful, of course. Siyempre, kapag malaki-laki na ang tiyan ko, kailangan talagang doble ingat. Pero sabi naman ng doktor, healthy ako kaya sa simpleng paglalakad lang, hindi malalaglag ang baby natin, okay? Paglilinaw ko pa sa kanya. Ngunit hindi nabawasan ng nerbiyos at pangamba sa mukha niya. I should buy everything a woman needs during pregnancy. Mahal, pinisil ko ang pisngi niya. Ikaw lang sa tabi ko ang kailangan ko sa pagbubuntis. Natigilan siya. Then, I should stop working. Tumingkayad ako upang hulihin ang labi niya. Siniilan ko siya ng matagal at malalim na halik bago muling bumitaw at bumiti sa kanya ng matamis. Kailangan mo pa rin magtrabaho kung ayaw mo. Magdildil tayo ng asin. Humaba ang uso niya, tila'y maiiyak na hindi maintindihan na tumitig sa akin. Why? I'm so nervous. Anong gagawin ko during your pregnancy? This is my first time. What should I do to help you? Napatawa ako. Kumalma ka muna, mahal ko. Ang gagawin mo lang ay suportahan ako, alagaan ako at intindihin ako. Akala may maliit lang niya na bagay pero sobrang laking tulong nan sa akin. Dahil pinagbubuntis ko si Dazel. Yun lang paulit-ulit na hinahanap at hinihiling ko mula sa iyo kahit sa malayo ka. Rumihistro ang pagiging emosyonal sa mukha niya. Mabilis ako niyakap na mahigpit. I promise, I will do what I should have done before. I promise, I will do everything, mahal ko. Salamat, mahal ko. 5 buwan ang nakakaraan magmula nang matapos ang gulo at ang mga taong gustong sumira sa aming pamilya. Si Mama ay sinentensyahan ng panghabang buhay na pagkakakulong sa tulong ng mga koneksyon ni Zach sa gobyerno. Samantalang napabalita na sa publiko ang pagpanaw nila Tita Elizabeth at Raquel. Hanggang ngayon ay parang hindi ko pa napoproseso ang lahat ng mga nangyari sa totoo lang. Dahil kailan lang ay naroon pa ako sa bansang China. Nakakulong sa mapang-abusong si Landers kasama si Dazel. Hanggang sa bilhin ako ni Zach sa black market para gawin niyang alipin. Napakaraming nangyari magmula noon. Napakaraming luha ang kinailangan kong ibuhos para lamang maramdaman ang kaginhawaan at kasiyahan sa buhay ko ngayon kasama ang tunay kong pamilya. Miss Audrey, kumusta ho? Masiglang bumati sa akin si Danilo nang madaanan namin siya ni Zach sa front yard habang ginugupit niya mga halaman. May malaking ngiti akong kumaway sa kanya. Mabuti naman, Dan. Buti, nakabalik ka na. Oho, excited masyado eh. Salamat sa pagpapabalik sa akin, Sir Eskel. Not a problem. Just stay 10 meters away from my wife. Nahampas ko ang braso niya. Baliw. Para ko nang nakababatang kapatid yan. Mukha pa rin siyang hindi makamove on sa mga issues na pinakalat no nila Davina sa loob ng mansyon. Pero masaya ako at akumbinsi ko siyang ibalik dito si Danilo at ang pamilya niya. Tapat na trabahante ang pamilya ni Danilo at maayos silang ginagampanan ng trabaho sa loob. Kung kaya't silang labis na naapektuhan nung nagkakagulo dahil sa pagpapalaya sa kanila ni Zach. At heto pa, ang mga pamilya ni Frey at Danilo ay malapit sa isa't isa. Kaya nang sabihin ko ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Raquel ay hindi siya nagatubiling tumulong. Isa si Faye sa mga itinuturing niyang ate at nang malaman niya ang totoong nangyari sa pagkawala nito ay hindi niya yon pinalampas at sumang-ayon sa plano ko.
Napakalaking tulong ng sulat na ibinigay ni Freya mula kay Faye sa akin. Dahil doon ay nagsimulang magbago ang lahat. Nabigyan ng kaliwanagan ng malaking hindi pagkakaintindihan namin Zack. Labis-labis ang pasasalamat ko sa kanya. Mama, Papa, nagmamadaling kumawala si Dazel sa mga bisig ni Halina para salubungin kami pagkapasok sa loob ng mansyon. Nag-agawan kami ni Zack sa kung kanino siya magpapakarga at ako ang nagtagumpay. Mama, is it true? I'm going to be a big brother? Napaawang ang bibig ko na napatawa. Aba, kumalat agad ang chismis bago pa namin sabihin ha. It's true? I'm a big brother? May panggigigil sa pagkatuwa kung pinisil ang ilong niya. Yes, baby. You're going to be a kuya now. Then, where is it? Where's my kapatid? Natatawang lumapit si Zack. Inside Mommy's flat tummy, son. You have to wait for 8 months and 1 week before it comes out. Napagusangot siya agad na walang pananabik. Why do you have to wait for so long? Napapailing kong ginulugulo ang buhok niya. So, it will come out beautifully like a butterfly. You know, metamorphosis, right? Napabilog ang labi niya at tumangot-tangot. I get it. Have you eaten lunch na ba? Nope, I don't wanna kain mag-isa. Kampas ng oras para sa tanghalian dahil natagalan kami ni Zack sa ospital. Noon nga sabihin ng doktoran tungkol sa pagiging buntis ko, ay napakaraming tanong ni Zack sa kung ano na ang mangyayari sa akin. Nakakataba ng puso na makita si Zack na ganito ang reaksyon sa pagbubuntis ko ngayon sa pangalawang pagkakataon. Nararamdaman ko talaga ang pagmamahal niya para sa akin. Hindi ko rin maiwasang isipin kung magiging ganito rin kaya siya kung noon ay hindi ko itinago ang pagbubuntis ko kay Dazel. Ganito na lang ang pananabik ko sa pagbubuntis ko ngayon. Alam ko magiging mahirap dahil napagdaanan ko na ito noon, pero alam kong sa oras na malabas kong pangalawa naming anak, ay napakasarap na sa pakiramdam. Napakasarap maging ina, lalo pat nandito na ako sa piling ng asawa ko. At alam ko napakabuti niyang ama sa anak namin. Why, should we go on a vacation? Like going to the beach or something? Suwestyon ni Zack sa kalagitnaan ng aming pagkain. Kapag lumaki ng tiyan mo, mahirapan ka na, kaya bakit hindi muna tayo mag-enjoy habang maaga pa? Tumas ang dalawa kong kilay at sunod-sunod na tumango. Oo pa, hindi pa tayo nakakapag-bonding na pamilya, para naman makasinghap din tayo ng ibang hangin. Nagliwanag ang mukha niya. Then, do you mind if I set the location? Ikaw nang bahala, mahal. Nanabik ako. Unti-unti, kahit hindi agad-agad ay nararamdaman ko na ang pagbubuo namin ng mga hindi malilimutang alaala. Mga alaalang hindi nababahira ng kalungkutan, trauma o hinagpis, kundi ang kabaliktaran. Nasa beach kami ni Zack. Pinapanood si Dazel na nakikipaglaro kina Halina, Freya, Panying at Danilo sa kalayuan dagat, kasama rin ng 3 gwardya na lihim lamang nagbabantay. Nagpapahinga kaming dalawa at nag-e-enjoy sa mainit na araw. Ang buhangin sa pagitan ng aking mga daliri sa paa at ang malalim na kulay asul ng dagat ay nagbibigay ng kakaibang kasiyahan at kapayapaan sa aking puso. Ang sarap palang magbakasyon. Hindi ko na maalala ang huling pagkakataon na naranasan ko to. Wife, hindi ba meron kang palabas na about sa Sirena? May mga ngiting sa Zack, tila'y may inaalala. I remember, dito kayo nag-shoot nun. Ha? Natauhan ako. Muli kong tinuloy nilibot ang paningin ko sa paligid. Dito ba yun? Di ko maalala kasi 15 pa lang ako nung gumanap akong isa sa mga sirena. Hindi ko maiwasang magulat sa kanya. Mahal? Ganyan ka pala ka-fan sa akin nun para pati to malaman mo? Tumawa siya ng marahan. May nanginginig na mga matang tumitig sa akin. I can name every telestory and movie you're in. You basically dominated my teenage years. Kaya baliw na baliw ako sa'yo eh. Napaawang ang labi ko sa hindi pagkapaniwala. Hindi ko maiwasang mapangiti ng malaki. Grabe ka, mahal. Handa ka na talagang ilantad sa akin lahat? Wala naman ang rason para itago ko, mahal. Nagkibit-balikat siya. Pumalik sa aking noo. Alam mo naman ako, gaano kita kamahal at kung anong kaya kong gawin po, mapasakin ka lang, di ba? Wow, I just hit a lifetime jackpot without doing anything.
Sa dinami-rami ng kamalasan ko sa buhay, wala yung binatbat sa swerteng binato sa akin ng langit ngayon. Thank you, Lord. Hindi ka maiwasang sambitin. Napatawa siya. I should also thank Him for giving you up to me after battling for so many years. Ganon na lang ang pagiging emosyonal ko na yumakap sa katawan niya. Napakagwapo niya rin sa suot na puting polo shirt at itim na short. Simple pero dahil si Zach ay nagmumukha siyang modelo. Napakaraming mga matang nagnanakaw ng tingin sa kanya. Imbes na magselos ay nakaka-proud dahil asawa ko ang lalaking ito. Thank you talaga, mahal, dahil hindi ka sumuko na makuha ko. Baka patay na ako ngayon kung naisipan mo, pabayaan na ako gaya ng hinihiling ko doon. I love you so much. Pinanggigilan ko siya. Minumudmod ang mukha ko sa dibdib niya. You deserve everything. Sir Isaac, ate! Naputol ang pag-uusap namin nang tumatakbong sumisigaw si Freya patungo sa aming dalawa ni Zach. Nagugulat ako napatayo, mabilis na kinabahan. Bakit? Ano nangyari? May dumukot kay Giselle! Pagsigaw niya pa. Nanlalaki ang mga mata ko na patingin sa malayo kung saan kanina silang naglalaro. Ganoon na lang ang panalambot ko na makita ang nakahandusay na mga gwardyang bantay nila at wala na roon sina Panying at Halina. Ano nangyari? Namumutla ko na pabaling kay Zach. Subalit nang balingan ko siya ay mabilis na siya nakatakbo papalayo. Doon ko nakita nakaitim na lalaking buhat-buhat si Giselle na tumatakbo patungo sa kabilang panig ng isla. Zach! Dumagundong ng husto ang puso ko sa takot at kaba. Hinahabol niya ngayon ang lalaking yon. Ate, sundan natin sila! Bago pa ako makatugon ay mabilis na akong hinila ni Freya. Dahil sa lumulubog na buhangin sa aking mga paa ay nahihirapan kaming dalawa na tumakbo at humabol sa kanila. Napakabilis nilang nawala sa isang iglap. Ate, dito ang daan! Puno ng kaguluhan akong nagpapatangay kay Freya. Dahan-dahan lang, baka mapano raw si baby. Ha? Sa kung anong dahilan ay hindi ako ganoon kinakabahan. Sadyang hindi ko lang maproseso sa isipan ko na may dumukot kay Giselle. Kung ganoon nga, nasa na sila Panying, Halina at Danilo? Dito tayo, ate. Patuloy akong ginagabayan ni Freya sa mga dinaraanan, kunot na kunot ang noo ko nang huminto kami sa ilalim ng kubo na napapaligiran ng sangkatutak na bulaklak at mga ilaw. Diyan ka lang, ate. Pag-uutos niya pa sa akin bago ako iniwang natutulala. Ano bang? Hindi may pinta mukha ko na makita nakaitim na lalaking buhat-buhat si Giselle. Iyon ay si Ramil na may malaking ngiti sa labi. Pumwesto siya sa hindi kalayuan at tumayo lang doon. Ramil, ano ba itong ginagawa niyo? Sumunod na mga sumulpot ay si Danilo, Panying, Halina at Freya na dumikit kay Ramil. Lahat sila ay may mga malalaking ngiti na tumayo doon habang nakatingin sa akin. Puno ng kasabikan at kakaibang kislap ng mga matang na natiling sa kinatatayuan. Sumunod ay ang 3 gwardya ni Giselle na kanina lang ay nakahandusay. Lahat ng iyon ay humelera kasunod nila Halina. Nasaan si Ezekiel? Nasaan na si Zach? 1, 2, 3. Nagulat ako nang sabay-sabay silang tumalikod lahat. Subalit mas nagulat ako nang makita ang iba't ibang letra na nakaimprinta sa likod ng mga t-shirts nila. Marry me. Ha? Naiwang nakanganga ang bibig ko, napapatanga sa nabasa. I'm sorry for being so cheesy. Nahugot ko ang aking hininga nang mula sa aking likuran ay pumulupot ang mga braso ni Zach. Pinatong niyang kanyang ulo sa aking balikat. Ilang beses ako napakurap. Hindi maalis ang paningin ko sa nakikita ngayon. Gusto mo ulit na magpakasal tayo? I've never proposed a proper marriage to you before. Humigpit ang pagkakayakap niya sa akin. I've never asked you personally to marry me. I've been so selfish. Sunod-sunod ako napalunok. Tunay na hindi ko pa naranasang may mag-propose ng kasal sa akin noon. At kakaiba sa pakiramdam ngayon. I want to hold a second wedding, Audrey. And this time, I want to do it the right way. Ha? Wala ko ibang masabi sa pagkabigla sa mga ginagawa niya. Bumitaw siya sa pagkakayakap sa akin, saka nagtungo sa aking harapan. Bigla, sa harap ko, lumuhod si Zach at naglabas ng isang maliit na pulang kahon. Iniluwa niyon ang nakakaakit na ganda ng isang singsing.
Ganoon na lang ang pagwawala ng puso ko, ang mga mata ko ay hindi makapaniwala sa nakikita. My wife, mahal ko, sa bawat araw na kasama kita, lalo kong natututunan ang tunay na kahulugan ng pagmamahal. Sa mga pinagdaanan natin bilang mag-asawa, mas lalo kong napagtanto na ikaw ang aking tahanan at aking buhay. Ganoon na lang ang pamumula ng kanyang pisngi at tenga. I'm sorry for being cheesy pero lahat ng mga sinasabi ko ay nagmula sa puso ko, Audrey. Mahal na mahal kita. Ang mga maiinit na likido ay mabilis na nagsipaggiliran sa aking mga mata, dala ng emosyon sa kanyang sinabi. Kinagat ko ang ibaba kong labi upang pigilin ang panginginig niyon. Audrey, will you marry me? Ang katagang akala ko'y sa pagiging artista ko lang maririnig ay siyang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa tenga ko ngayon. Bumuhos ang emosyong naipon sa aking dibdib at hindi ko mapigilan ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Alam mo na ang sagot ko, Zach. Oo, yes, mahal. Napakaganda ng ngiting kumawala sa labi niya. Namamasa mga mata niyang kinuha ang singsing mula sa kahon upang isuot iyon sa aking palasingsingang daliri. Hinila ko siya papatayo at mabilis siyang niyakap ng sobrang higpit. Maraming salamat, Zach. Mahal ko. Maraming salamat, Audrey. Mahal din kita. Matamis sa tugong pagaya niya sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang tuwa at saya na lumulukob sa dibdib ko. Lalo pa nang marinig ang mga palakpakan at hiyawan ng mga taong nanatili sa aming panig. Mama, Papa, I want a hug too. Hindi nagpahuli si Dazel nang inabot siya sa amin ni Ramil. Natatawa namin siyang sinali sa mainit at mahigpit na yakap na yon. I love you both so much. Madamdaming bulong ni Zach and our soon-to-be baby. Napakaganda. Tuwan-tuwa makeup artist ko na babae na matapos siya sa pag-aayos sa akin. This is a work of art. Tingnan mo ba ang sarili sa salamin? Hindi ko mapigilang mapangiti ng matamis. Nang humarap ako sa salaming pader ay ganoon na lang ang paghanga ko sa sarili ko. Suot-suot ang napakaganda at may tumataginting presyo ng puting wedding gown ay halos hindi ko mamukhaan ang sarili ko. Sa makeup ko, pagkaman hindi nabura natural kong mukha, ay ito namang mas lalong nagpatingkad sa magandang katangian ko. Ang paraan ng pagtibok ng aking puso ngayon ay puno ng kasiyahan. Hindi ko lubos maisip na talagang magpapakasal ako muli kay Zach. At nakalipas lamang ang isang buwan, magmula na mag-propose siya ay heto na kami ngayon. Naghahanda para sa araw na ito. Sa katunayan, nung una kaming ikinasal ay hindi ganito ang pakiramdam ko. Marahil ay hindi ko pa siya kilala noon, ay labis-labis din ang kalungkutan at panlilumo ko. Ilang beses pa ako nung pinipilit ngumiti ni Mama at magpanggap na asawa. Subalit ngayon ay nag-uumapaw sa tuwa ang aking dibdib, walang mapaglagyan. Sa tingin ko yung pakiramdam na ito ay palagi kong babaunin sa aking alaala. Audrey, ang ganda-ganda mo. Parang anghel na naging prinsesa ka talaga ngayon. Kinabog mo pa mga Disney princess. Puno mo ng excitement ay siya namang kinaluluhan ng mga mata ni Halina, na siya ring maganda sa kasuotan niyang kulay rosas na dress ngayon. Humarap ako sa kanya nang napupuno rin ng emosyon. Salamat, Hal. Parang dito lang araw mukha kang pulubi sa China. Anya pa na naiiyak. Ngayon, kinakabog mo na si Cinderella. Deserve mo to. Proud na proud ako sa'yo, Audrey. Dapat ka lang maging masaya sa lahat ng mga pinagdaanan mo. Marahil siya nakasaksi noon sa paghihirap ko sa bansang yon sa kamay ni Landers. Kaya ganito na lang siya ka-emosyonal. Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Dahil sa'yo, kaya nakatawid ako dun sa pang-araw-araw na kahirapan. Maraming salamat, Hal. Basta, habang buhay mo na akong kukupkupin na, mas mataas pa pauna kong sweldo sa mansyon niyo kaysa sa pananatili ko dun sa China. Natatawa akong humagod sa likod niya. Siyempre, sa amin ka na. Maliban na lang kung kunin ka ni Ramil bigla. Hoy! Nagbago ka agad ang mood niya. Ayoko nga, baka mamatay pa ako sa high blood sa kanya. Kahit sinabi niya yon, ay nakita ko naman ang pamumula ng dalawang tainga niya nang maghiwalay kami sa yakap. Kahit pa itago niya, ay nakikita ko paminsan-minsan ang closeness na meron sila ni Ramil. Na maging si Zach ay tinutokso na rin ang tauhan niyang yon. Ate, napakaganda mo po.
Mahangang lumapit sa akin si Freya pagkapasok pa lang sa loob ng silid. As in, sobrang ganda talaga, walang halong biro. Natuwa ko sa papuri niya. Salamat, Freya. Ang cute-cute mo ngayon dyan sa hairdo mo. Pagpansin ko ring puri. May baby face na mukha si Freya bukod sa pagiging dalaga niya. Nababagay sa kanya ang kulay rosa sa dress at ang dalawang magkahiwalay na pagkakapusod ng kanyang buhok. Thank you po. Pinamulahan siya ng mukha na ikinatamis pa ng ngiti ko. Panying, where's mama? Umingay ang maliit na tinig ni Dazel pagkapasok sa silid na siyang karga-karga ni Panying. Ay, kung sinong pinakamagandang nilalang sa balat ng lupa na makita mo ngayon, iyon ang mama mo. Pabirupan tugon ni Panying habang mapagal na lumalakad patungo sa amin. I don't understand you. Speak English. Beautiful mother. There. Pinagpawisan ko tumugro si Panying sa akin. Napahagalpak ako ng tawa. Baby dolls. Mama! Naku, Audrey, hindi talaga ako pwedeng mag-alaga ng anak mo. Pakiusap lang, sanayin na mag-asawa na kusapin niya ng Tagalog dahil sa Pilipinas tayo. Napupurwisyo pang birong sabi ni Panying habang inaabot sa akin si Dazel. Panying, nakakaintindi ang batang ng Tagalog, niloloko ka lang. Ha? Nasapu niyang kanyang noo na ikinatawa ko pa. Binalingan ko si Dazel ng paningin at marang hitaplos ang makinis niyang pisngi. Huwag mo namang pahirapan si Panying, baby. Ngumuso siya. Ikaw ba yung mama? Yes, si mama to. And it's yan, not yang. I'm not fluent. Mas humaba ang nguso niya. It's okay, you're still a genius. Pinanggigilan ko siya sa pagyakap. Napaka-cute niya sa puting suit at pants niya. Nagmukha siyang mini Zack. Ang bawat sandali na kasama ko ang aking mga kaibigan at ang aking anak ay nagbibigay ng lakas at kasiyahan sa aking puso. Sa dami ng mga masasamang pinagdaanan ko ay halos hindi na sumasagi sa isipan ko na magiging ganito pa ako kasaya balang araw. Hindi ko man ito nararanasan ngayon, kasama ang mga taong pinagkatiwalaan ko noon at inakalang tunay na nagmamahal sa akin, ay wala akong anumang nararamdamang pagsisisi o panghihinayang. Sa huli, masaya ako na nalaman kung sino talaga yung mga tunay kong matatakbuhan sa panahon ng kahirapan. At ang mga taong ito ay hindi ko rin ipagkakanulo o ipagpapalit sa sino man. Habang naglalakad ako patungo sa altar, nararamdaman ko ang mga mata ng mga taong may paghangang nagmamasid sa akin. Ngunit ang pinakamahalaga sa akin ay ang mga mata ni Zack. Sa ganda at nakakalambot na pusong musika ang nananaig sa buong simbahan, sumasabay ang baga ng aking paglalakad. Hawak-hawak ko ang bulaklak habang nakatabon sa aking ulo ang puting veil. Hindi rin biro ang buhati ng suot kong wedding gown. Talagang ramdam ko ang malaking halaga ng perang nilaan ni Zack para dito. Ngayon, ay nalalaman ko na kung bakit obsessed si Zack na pasuotin ako ng mga puting dress noon. Iyon ay dahil naaalala niya sandaling ito. Nung una kaming ikinasal at una kaming nagkakita. He just keeps a memory of me in a white dress. I will forever be grateful that Zack Saavedra always finds his way to me, even in the most unexpected ways. Seeing him now wearing a white tuxedo suit that makes him stand out above all the men gathered here, my heart couldn't keep its calm. Batid ko nang nalabat first sight ako sa kanya nung una ko pa lang siyang makitang naghihintay sa harapan ng altar. At ang pagmamahal na iyon ay lumalim na dahil sa samahan naming dalawa. Subalit sa pangalawang pagkakataon ay hindi ko lubos maisip na pwede pa palang malove at first sight. Kanina pang nangangalay ang aking mga labi sa pagkakangiti ng malaki. Subalit habang papalapit sa kinatatayo ni Zack, ay doon ko lang naaaninag ang mga kumikislap na likido sa kanyang mga mata at ang pagbabagsakan niyon sa kanyang pisngi. Mahal ko, umiiyak ka ba? May humaplos sa aking puso sa tanawang yun. He kept a straight, cold face when we first got married. But now he's showing his true emotions, unfazed by the eyes of the people around us. I will forever cherish this moment, Zack. Ang unang babaeng minahal ni Zack ay walang iba kundi ang sarili niyang ina. He treated his mother with respect and honor. Napakabuti ni Eliza bilang isang ina sa kanya at lahat ng alaala nilang magkasama ay talaga namang masasayang yugto ng pagkabata niya. Ito ang ilaw ng kanilang tahanan,
kung kaya't nang mamatay ito ay siyang ikinadilim ng kanyang mundo. He sat there in the corner of his room, full of darkness, with no one to comfort him. No one was there but his own shadow. Nagluluksa siya mag-isa, nagpapakalunod sa sariling mga luha. Walang paglalagyan ng bigat ng kanyang dibdib. At dahil siya'y lalaki, inaasahan ng kanyang ama na hindi siya magpapakita ng kahit anong emosyon sa harapan ng mga tao. Doon niya nagsimulang itago at ikimkim ang tunay na mga nararamdaman sa likod ng malamig niyang mukha. Hindi rin nakatulong ang mga insultong naririnig niya patungkol kay Eliza mula sa sariling kamag-anakan at ang napapabalitang bagong papalit niyang ina na si Elizabeth. He wanted to die because of the pain at the moment, always pretending like he turned ice cold and unbothered by everything. Subalit sa hindi inaasahang pagkakataon, habang walang buhay na nanonood sa telebisyon ng kanyang kwarto, ay napasadahan niyang isang batang artista na gumaganap sa isang palabas. She is obviously younger than him, with cute big eyes, a small nose, and thin lips. Her wavy hair is so long that it almost occupies her upper body. Such a pretty little actress with a tiny voice. Audrey Laurel was her name. Sa loob ng madilim na kwarto, ang tanging liwanag lang na makikita ay ang nagmumula sa screen ng telebisyon. At ang pinapanood niya ay ang unang palabas na pinagbibidahan ng child star. She has a high probability of getting famous 5 years from now. He even predicted. She caught his interest for some reason. He started watching every episode of her teleserye, and he's not even focusing on the story but solely on her. He learned to smile and laugh again because of her corny lines and jokes. Watching her in every interview comforted him, and his depression would suddenly be forgotten. Yun din ang unang pagkakataon na natakot sa sarili. Iniisip na siya ay nababaliw o may malubhang sakit. Nang maramdaman ng kakaibang paraan ng pagtibok ng kanyang puso sa unang pagkakataon. Tumatakas siya sa tutoring at group study para lamang masubaybayan ng mga sumunod na palabas ni Audrey tuwing tanghali at hapon. Nakahanap siya ng comfort sa panonood kay Audrey Laurel. Halos hindi niya gustuhing umalis sa kwarto niya dahil sa kakaibang pakiramdam na ibinibigay nun. He knew that wasn't healthy, and there's high chance that there is something wrong with him. Kung kaya't napagdesisyonan na niyang itigil ang panonood ng telebisyon at maiwasan na makita ang artista na iyo. Sa tingin niya ay gumaling naman ang sugat sa kanyang puso sa mga lumipas na nangyari sa kanyang pamilya. But still, reality stinks. Bumalik siya sa walang kaganang-ganang buhay. Nakikipaghalubilo siya sa iba't ibang tao kada araw at nagpaplano ng mga gusto niyang gawin o marating balang araw. Subalit, may malaking kulang. Nung hagilapin niyang muli sa social media kinababaliwang artista, nakita niyang isa na itong ganap na dalaga. Her eyes are no longer big and cute but have become fierce and seductive. Her lips get thick because of lipstick. She no longer possesses the child body but rather a grown lady, making everyone attracted to her. His heart beated wildly, staring at her pictures online for hours. Is this truly Audrey Laurel? I want to have her, he said, shocked when he heard his own whisper. He would never have predicted he would have a thing called obsession, stronger than love for her. He scares himself with that thought. Paano na lang kaya kapag malaman iyon ng inosenteng artista? Sinubukan niya lahat na makakaya para pigilan ang nararamdaman at ibaon iyon sa limot. Subalit palagi niya pa rin binabalik-balikan na animoy isang nakakabaliw na droga. I really want to have her. Make her mine. I want more of her, he said, doing unspeakable things behind her knowledge. His desire for her grew even bigger than he anticipated. He hated himself for loving someone in the most uncommon way. Kung kaya't wala siyang mahinga ng mga payo o sugerimento na dapat niyang gawin. What kind of love and obsession grew at the same time that he knew would scare her away? If he told her how he felt, how can he be normal?
Makailang ulit niyang tinakasan iyon, humanap ng kapalit at makapagpababago sa kanya. Subalit paulit-ulit na walang nangyayari. Hindi siya makukontento sa buhay nang hindi makukuha si Audrey Lauren. Kung kaya't kahit maraming sinabi si Raquel na masama tungkol sa babae, pinili niyang isarado ang tainga at gawin ang planong pagpapakasal kay Audrey. And that was the best decision he made in his entire life. Napasa kanya ng lubos si Audrey. Hindi nito alam kung gaano niya kinababaliwan ang mukha, katawan at pag-uugali nito sa totoong buhay. He wanted to spoil her, give her everything she wished for, and just own her. Ang akala niya'y mahabang panahon na nakalaan para matutunan din siya nitong mahalin. Subalit sa hindi katanggap-tanggap na pangyayari ay iniwan siya nito para sumama sa ibang lalaki. He almost went crazy looking for her, searching for her trace, and he almost attempted suicide when he couldn't find her. Ang yugto sa buhay niyang iyon ay nakakabaliw na hinding-hindi niya gugustuhing balikang muli. When he found her, he knew he could never let her go again, even if it meant locking her up forever. He could kill people just to save her. He could do every horrifying thing to those people who wanted to ruin their marriage. Subalit ang madilim niyang pagkatao na iyon ay naglalahong bigla sa tuwing kaharap si Audrey. Noong pinapanood niya ito ngayon naglalakad suot ang wedding gown, ay bumalik lahat ng mga malulungkot at masasaya niyang alaala sa asawa. Dahilan ng pagtakas ng mga luha sa kanyang mga mata. They did suffer enough just to get to this point. At ngayon, alam niya sa sarili niyang mahal na rin siya ni Audrey. Ang nooy inaasam-asam at pinapangarap lang na makuha ay narito na ngayon sa kanyang harapan. Audrey, tinatanggap mo ba si Zach bilang iyong asawa? Handa ka bang ibigay ang iyong buong puso at magmahal sa kanya habang buhay? Tanong ng pari. Opo, sagot ni Audrey. Ang kanyang tinig ay puno ng tamis at kagalakan. Zach, tinatanggap mo ba si Audrey bilang iyong asawa? Handa ka bang pangalagaan siya at magmahal sa kanya habang buhay? Tanong muli ng pari. Opo. Maos sa tugon ni Zach. Umalingaw-ngaw ang hudyat ng pari. Ngayon, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Umingay ang palakpakan at hiyawan ng mga bisita sa loob. Ang halos ng mga naroon ay mga kalapit na tauhan ni Zach at kasangguni sa trabaho, maliban sa mga tao sa mansyon at mga kalapit na kaibigan ni Audrey na mga artista. Zach lifted up Audrey's veil, unveiling her goddess beauty, which melted his heart. My wife. Namamasa at namumula ang kanyang mga mata na tumigil ng malalim sa asawa. Ang dalawang palad niya ay humaplos sa magkabilang malambot na pisngi nito. Audrey, muli na namang nanlabo ang mga mata niya sa saya na nararanasan ngayon. Mahal ko, Zach. Samantalang nakikipagkislapan naman ang mga mata at ngipin ni Audrey sa pagkakangiti. Hindi maitago ang pagkatuwa sa kanya. Halikan mo na raw ako, mahal. Angkinin mo ko. Kumawala ang marahang tawa sa kanyang bibig. Walang ano-ano'y, siniila ng matamis at malalim na halik si Audrey na tila ba'y walang katao-tao sa paligid. I will forever cherish you, my wife. Mahal ko, Audrey. Madamdaming pangako ni Zach. I will do too. Mahal kong Zach. Kumusta na si Zach matapos himatayin? Nag-aalala ngunit natatawang tanong ni Audrey pagkatapos niyang manganak. Ayun, nagkaroon ng bukol sa noo. Napapainom pa ang tugon ni Panying. Humihingi na ng yelo doon sa nurse. Napahagalpak siya ng tawa. Panying, hindi ko alam na hindi niya pala kakayanin sa loob. Pero pinilit niyang maging emosyonal na sumuporta sa akin. Siya pala dapat ang suportahan sa panganganak ko. Sa totoo lang, kung anong kinatapang pagdating sa ibang tao, siya namang ikinahihina sa'yo. Nahimatay yun dahil sa stress at takot na makita kang nahihirapan sa pag-ire. Wala pang tulog dahil ninenervyo sa pag-indabo ng sakit. Kawawa rin naman. Hindi nawala ang pagtawa ni Audrey sa kabila ng pagod at panghihina dahil sa eksena ni Zach. Kawawa naman ang mahal ko. I'm fine. Pulalas si Zach pagkapasok sa silid ng ospital.
Malalaki ang mga hakbang niya na lumapit kay Audrey sa kama upang suriin ang lagay niya. My wife, are you feeling okay? Nakita ni Audrey ang pamumula at bukol sa noo ng asawa. Mahal ko, bakit naman nagkaganyan yan? Nasaan na yung bag ng yelo? Here. Inabot niya iyon na kinuha niya pa sa isa sa mga nurse. I'm sorry for worrying you. I should be the one supporting. Nakakahiya ako. Pinagtawanan ako ng mga nurse. Pinatong ni Audrey ang malamig na bagay sa bukol ni Zach, pigil na pigil ang tawa. Hala, bakit naman sila tumatawa? Hindi ba nila alam ang pagiging ulirabong asawan dahilan kung bakit ka nahimatay? Ngumuso si Zach. Mahal, tinatawanan mo rin ako. Ha? Hindi ah? Pabiro niya pantanggi. Dito ka dali, tabi ka sa akin. Umurong si Audrey sa kama para paupuin ang asawa niya sa katabi na agad naman itong ginawa. May masakit pa ba sa'yo, mahal ko? Seryoso na at nangangambang tanong ni Zach sa kanya. You were in great pain earlier. I was so afraid you'd lose your breath. Umiling-iling si Audrey. Hindi naman na masakit. Salamat sa pag-aalaga sa akin ha. Pero dahil nangihina pang katawan ko, kailangan mo pa rin akong alagaan. Hinalikan siya sa noo ni Zach. That won't be a problem. Araw-araw naman kitang inaalagaan. Oo nga naman, ganoon na lang ang saya na nararamdaman ni Audrey. Gustong-gusto niyang nagpapaalaga kay Zach na parang isang sanggol. Ni minsan ay hindi pa siya hinihindian nito. Ngunit ayaw naman niyang abusuhin, lalo na't kanina'y hinimbatay ito dala rin ng pagod, pag-aalala at takot para sa kalagayan niya. Zach needs care and rests as well. Naalala niya pa na sa panahon ng pagbubuntis niya ay nagmistulang alagad niya ang asawa sa kasusunod na mga gusto niya. Noong siya'y naglilihi ay halos halughugin ni Zach ang mundo, makuha lang ang mga hinahanap niya. Mas nahabag tuloy siya rito ngayon. Kapag kuwan ay matapos nilang suriin ang lagay ng isa't isa ay dineliver na ng healthcare team ang sanggol na isinilang ni Audrey. Puno ng antisipasyon niya itong kinarga habang pareho sila ni Zach na emosyonal na pinagmamasdan ang kanilang bagong silang na anak. Ang cute niya, mahal. Ang ganda-ganda niya. Naiiyak na impita sa ni Audrey sa anak na babae. She got your face, mahal. Our daughter. Napahawak sa sarili niyang dibdib si Zach sa pagtunaw ng kanyang puso. Napakagandang baby. Pagpuri pa ni Panying nang makanakaw ito ng tingin. Yung ibang baby na nakita ko mukhang alien, pero yan may mukha na agad. Mas lalong nasiya ng mag-asawa sa puri na iyon. Nang mahawakan ni Zach ang nakapaliit itong daliri ay may kung anong humawak sa kanyang puso. Baby, welcome to the family. Eza, si Rafael Saavedra. My little sister! Nag-ingay dahil sa pananabik si Dozelle nang dalhin ito ni Halina sa silid. I want to see! Baby, dali, tingnan mo. Binuhat ito ni Halina patungo sa kama at sinilip agad dito ang kapatid na babae. Mama, what's her name? She is Eza Zerafiel Dazi. Tugon niya. Puno ng pananabik na nagpakilala si Dozelle. Eza, I'm Elio Dozelle Saavedra, your big brother. Natawa silang pareho, marahil wala pang muwang ang bagong silang na kapatid ni Dozelle. Son, your job is to protect your little sister from now on, okay? Paglapat pa ng tungkulin ni Zach sa anak. Yes, Papa. Make sure you love her too, just like you love Mama and Papa, okay? Yes, Papa. Good. Ginalo ni Zach ang buhok nito. You will be the best big brother ever. Yay! Kumulang na lang ay tumalon-talon ito sa labis sa pananabik sa pagiging kuya niya. Napakasayang pagmasdan ng mag-ama niya para kay Audrey. Ngayon ay nadagdagan pa sila. Gusto niya rin ng bonding sa pagitan ng mag-ina na hindi niya naranasan noon sa mama niya. Pinapangako niya sa sarili na hindi niya ilalayo ang loob ni Rafael sa kanya at magiging mabuting ina. Hahayaan itong magtakda ng sariling buhay ng may gabay at pagmamahal ng isang ina. Ngayon pa lang ay nakikita na niya magiging bonding nila mag-ina sa hinaharap kapag lumaki-laki na ito. Sa kabilang banda naman sa isipan ni Zach, ay iniisip na niya ang dose-dose na mga gwardyang itatanim niya na magbabantay sa kanyang bagong silang na anak, kagaya ng kay Dozelle.
Nakaplano na rin kung saang eskwelahan niya ipapasok ang mga anak niya na nakapagbibigay ng mataas na kalidad ng pag-aaral at proteksyon sa mga estudyante. Gayon din ang mga ari-arian na ipapangalan niya sa mga ito. Kung ano-ano pang mga importanteng bagay na maiisip niyang dapat taglayin ng mga anak niya para bigyan ng seguridad ang future nila. Elio, Dezel, and Eza Zerafiel deserve every special thing in this world for being their son and daughter, for being part of the Saavedra family. Nagsimula pang hindi perpekto ang pagsasama ni Zach at Audrey ay ngayon, pinapangako nila sa isa't isa ang walang hanggang pag-iibigan at hindi pagkawatak ng kanilang binubuong pamilya. Hindi nila hahayaan muling humantong sa pinakamasaklap na pangyayari ang lahat ng ito. At pipiliin nilang magpakatotoo, magparaya at magpakumbaba sa isa't isa. Dahil sinumpari nila sa harapan ng altar na sila'y magsasama sa hirap at ginhawa, ligaya at kalungkutan, may kayamanan at karukhaan hanggang sa kamatayan. Hanggang dito na lang ang ating kwento. Zach and Audrey is now signing off.